na magugulat kayo pag ibalita nila kung sino may-ari ng Pogo. Ito, inuunahan ko na, pero hindi ko alam kung tama ako, pero ito sa akin ay kwento ng isang reliable na informante na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Grabe, mga utol, no? Ibig sabihin, ito, kasi binanggit niya rin eh. Ibig sabihin, alam na ng PAOK kung sino yung may-ari ng lupa, pero hindi pa nila nilalabas. So, nilabas nito ni Sir Toto Kosing, pero, ang ano nito, nakakilabot to, mga utol. Kailangan, eto pag, di ba, kumalat, syempre nakarating na to kay Senator Lito Lapid. Kailangan niyang, palagay ko, ay kailangan niyang magbigay ng sarili niyang statement hinggil dito sa akusasyon na to, mga utol. Kasi kapag ikaw may-ari ng lupa, alam mo, pero hindi kayo okay. Lilinawin lamang natin, pwede naman ng upahan, pero not necessarily kasangkot ka. Pwede ng upahan, walang problema yon. Okay? Wala namang problema na ikaw may-ari ng lupa, malay mo ba? Kung ano yung tinayo nila, malay mo ba? O alam mong Pogo, sige. O anong tatayo nyo? Ikaw may-ari ng lupa eh. Pero malay mo ba kung anong operasyon nangyayari doon? Pwede naman talaga yun. O, pwedeng blind si Senate. Kung sakali sa kanya yung lupa na to, yung 10 hektarya yung tinayuan ng Pogo, pwedeng blind siya. Okay, ayun yung ano natin eh. So, benefit of the doubt, diba? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Grabe ito, mga utol. Dahil unti-unti nang naglalabasan ang mga testimonya sa kung sino ang protektor ng Pogo. Partikular yung ni-raid dyan sa may Porac, Pampanga. Sino nga ba ang tinuturo nilang protektor o may kinalaman na mga politiko daw? Hindi po natin ito'y napakasensitibo. Unahan ko na kayo, hindi po natin ito kukumpirmahin. Bagkus ilalabas lamang natin sa inyo para na rin kayo yung makapagtagni-tagni kung ano pa man. Kayo rin ang makapag-isip at makapagdesisyon. Pero hanggat hindi po ito napapatunayan, ito po ay haka-haka lamang o aligasyon. Okay, mga utol, yun po yung pinaka malinaw dyan. Ito'y pawang mga aligasyon hanggat hindi napapatunayan. Okay? So, dito muna tayo sa news files. President Marcos lawyer kinanta si Lito Lapid sa Porac, konektado. Bamban Mayor Alice Go, nagulat, gatsyal yan. Nakakalito naman yung title. News files, pakisubscribe yan, pakilike na rin yung video. Mamaya papainggan natin yung isa pang testimonya. Okay? Itong ginagawang raid. Teka lang, bakit? Ano to? Well, I have proof that right now, hindi ko po pwede i-divulge yan. Ginagawa lang moro-moro at lokohan itong ginagawang raid. Ayon kay Toto Kausing na isa sa may-ari ng lupa na ginagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba. Ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid ay nako, Lito Lapid, magpaliwanag ka. Alam ko ang Porac ay dyan ka sinilang. Oh my goodness, ito na talaga ang ikakagulat ng sambayanang Pilipino. Pero teka, mga utol napakabigat na aligasyon yan Si Senator Lito Lapid. Talagang alam natin, taga Pampanga yan. Si Gloria Macapagal, taga Pampanga yan. Okay, pero mahirap masyado to, no? Pero syempre, para sa ating pagsisiyasat, ipapakita natin. At syempre, magkokomento rin tayo sa mga bagay na ito na isisiwalat. Pero gaya ng una ko sinabi, ito po ay pawang aligasyon. Ito po ay testimonya ng isang tao at hanggat hindi po napapatunayan beyond reasonable doubt, hindi po natin pwedeng sabihin na siya talaga. Ganon mga utol, para tayo patas. Okay? Malinaw yan. Tuloy muna natin.
Kapit bisig na isiniwalat sa vlog ni Toto Kausing kung sino ang nagmamay-ari di umano ng lupa na kung saan nakatayo ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga ay si Senator Lito Lapid at ang mayor di umano sa bayan ng Porac. Kaya pala daw walang imik itong si Senator Lapid noong nagka-raid sa Pogo Hub sa Porac kahit baluarte niya ito. Kaya pala parang nag-leak ang operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Matibay pala talaga ang mga nasa likod nito. Nasangkot dito ang tinaguriang Leon Guerrero ay Pero, yun nga, one thing's for sure. May nasa likod, may mga tibay na nasa likod itong operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Pero not necessarily na si Senator Lito Lapid. Hindi ko po pinagtatanggol. Ang ibig ko sabihin lamang, alam nating meron. Pero kung siya yun, hindi natin sigurado o hindi natin alam. Okay? One thing's for sure. Merong protector yung operasyon na yan ng Pogo dyan sa Porac, Pampanga. Yun po yung sigurado. Pero kung sino, yun po ang hindi pa natin alam. Pero yun nga, itinuturo ni Toto Kausing si Senator Lito Lapid. Mamaya papakita ko sa inyo yung mismong vlog ni Toto Kausing. nahulog na pala sa kabayo. Laganap na talaga ang mga Chinese national sa ating bansa matapos din na i-raid ng Bureau of Immigration ang multinational village ng Parañaque at nahuli itong 37 na Chinese national na undocumented, di umano at walang mga passport at visa. Saan ba dumadaan ang mga in-check na to? Paano ba sila nakapasok sa bansa natin na hindi natin nalalaman? Mayroon bang tiwali sa mga sangay ng gobyerno natin? Tumitindi na talaga ang koneksyon ng Pogo sa Pilipinas. Kailan ba talaga ito matatapos? Teka lang. Nagulat ako doon sa tanong no? Walang mga dokumento, walang passport yung mga nahuli nga dyan. So, karamihan no, sa multinational, yung mga Chinese nationals, walang dokumento, walang passport. Saan nga ba dumadaan? So, madadawid dito yung immigration, no? Paano nakapasok ng bansa kung walang passport? Anyway, doon sa mga ni-raid na Pogo, yung mga empleyado doon, kinukuwanan sila ng kanilang mga pasaporte. Kaya wala silang pasaporte para hindi sila makaalis ng bansa. Ganon yung napag-alaman ng PAOK, okay? Na nag-raid doon sa sa nasabing Pogo Hub. Okay? Yung mga foreign nationals kinukuha yung kanilang passport. So normal naman yung ginagawa talaga ng ibang employer yon. Okay? So kaya hindi makasibat at wala may ipakita ng dokumento. Ang pinaka i-deport sila. Pero itong mga nahuli sa Pogo sa Porac pawang mga empleyado. Walang kahit isang boss na nahuli. Nakakapagtaka yun mga utol. Naitimbre. Pagpasok nila, mga empleyado lang siyempre, timbrado. Yun ang pinaka-logical nating maiisip doon. Ngayon, dumako na tayo. Kaya dito sa mismong vlog ni Toto Kausing. Sino nga ba si Toto Kausing? Sa pagkakaalam mo, hindi ko siya kilala actually mga utol. Nakilala ko siya doon sa panahon nung kay Percy Lapid case kung naaalala ninyo. Okay? Siya po yung lawyer doon. Lawyer to ng Mabasa family doon sa Percy Lapid case. Kung hindi ako nagkakamali. So dating lawyer ito, pero sa pagkakaalam ko po, eto si Toto Kausing ay na-disbarred o natanggalan ng lisensya. Okay? Bilang lawyer. Okay, eto na. Mula sa kanyang title pa lang, Lito Lapid. Talagang punto per punto, pinunto talaga. Lito Lapid, Porac Mayor. Mga may-ari ng lupa sa Porac Pogo. Pati pali daw yung Porac Mayor, si Jaime Capilyata kung hindi ako nagkakamali. Okay? Pero nagsabi na, mamaya ako nasasabihin. Anyway, Toto for Senator. Sige, subscribe natin si Sir Toto. Paki-like yung video. Pakinggan natin ang kanyang testimonya ha mga utol. Okay, lilinawin ko lamang kailangan natin yung kailangan nating maging mapagmasid at 'di ba? Iliwan ng lahat. At ito po ang ating pag-usapan ay patungkol sa nagbabaga na patuloy na bumabaga na kwento sa Porac Pogo maliban pa sa Bamban Pogo. So ibig sabihin, Porac Pogo dako muna tayo sa
Purak Pogo at babalik tayo sa Bamban Pogo. Ililink niya, mga utol, no? So, matandaan po natin na nagpalabas po si Ron Kasaki. Hello, sir. So, natandaan natin na yung opisyal ng PAOK TF na spokesman na si kaibigan ko ito dito. Si Cassie. Si Sir Casio ay nag-anunsyo na magugulat kayo pag ibalita nila kung sino may-ari ng Pogo. Ito, inuunahan ko na, pero hindi ko alam kung tama ako, pero ito sa akin ay kwento ng isang reliable na informante na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Grabe, mga utol, no? Ibig sabihin, ito, ano ko na, kasi binanggit niya rin eh. Ibig sabihin, alam na ng PAOK kung sino yung may-ari ng lupa, pero hindi pa nila nilalabas. So, nilabas nito ni Sir Toto Kosing, pero, ang ano nito, nakakilabot to, mga utol. Kailangan, eto pag, di ba, pumalat, syempre nakarating na to kay Senator Lito Lapid. Kailangan niyang, palagay ko, ay kailangan niyang magbigay ng sarili niyang statement hinggil dito sa akusasyon na to, mga utol. Kasi kapag ikaw may-ari ng lupa, alam mo, pero hindi kayo ni okay. Lilinawin lamang natin, pwede naman ng upahan, pero not necessarily kasangkot ka. Pwede ng upahan, walang problema 'yon. Okay? Wala namang problema na ikaw may-ari ng lupa, malay mo ba kung ano yung tinayo nila, malay mo ba? O alam mong Pogo, sige. O anong tatayo nyo? Ikaw may-ari ng lupa eh. Pero malay mo ba kung anong operasyon nangyayari doon? Pwede naman talaga yun. O, pwedeng blind si Senate. Kung sakali sa kanya yung lupa na to, yung 10 hektarya tinayuan ng Pogo, pwedeng blind siya. Okay, ayun yung ano natin eh. So, benefit of the doubt, diba? Pwedeng blind siya doon sa nangyayaring operasyon. So, pero alam niyang Pogo. Pero dati naman talaga, di ba? Ito lang nagputukan na ang dami palang mga illegal na activities na nangyayari sa Pogo. Pero noon naman, hindi naman napupuna yan. Pero bakit nga ngayon nagputukan? Okay? Nagsimula kay Mayor Alice Go, no? Well, anyway, napakabigat ito, mga utol. Kasi pati yung mayor ng Porac nakalagay mga utol mula kay Sir Toto Kosing. So anong masasabi nyo dyan? Tuloy muna natin. Kasama ang mayor ng Porac, Pampanga na si Jing Kapil. Jing Kapal ang mukha. Grabe. So ngayon, dito natin matatagpuan na yung mga opisyal ng ating bayan ay walang tinatawag na delikadeza. Itago man lamang nila yung kanilang pangalan kasi nakakahiya. Kung hindi sila nahihihiya sa pangalan nila na masangkot o may dikit man lamang kahit hindi totoo sa mga kagawaing mga illegal, immoral at mga korupsyon o pag-abuso, ay dapat sana hindi na nila nilagay niyan kasi at least kung kumikita sila, huwag lamang nila idalhin sa malalang mukha ang Pilipinas at ang mga Pilipino. So, grabe ito, grabe. Sobrang grabe. At sa isang topic, hiwalay na topic, isisiwalat ko kung paano nabuo ang lupa na yan. Teka lang, mga utol ha. Doon muna tayo sa mayor ng Porac. Nauna na po siyang nagpahayag na siya po ay walang kinalaman doon sa Porac Pogo. Ngayon, mga utol, para lang mas malinaw sa atin, yung senaryo, syempre, natural to. Mayor ka. Mayor siya ng Porac, tapos may nangyaring, nandun yung nangyayari yung krimen, no? Natural, isa ka sa unang taong mananagot. So, dito sa palagay ko, no? Ayokong mag-jump ng kahit ano pa man. Pero, punta tayo sa side ni Mayor Kapil, no? Mayor ng Porac, na ang hirap rin nung lagay niya na syempre, natural, mananagot ako. Natural, dawit ang pangalan ko kasi sa lugar ko o sa bayan ko nangyari yan. Yun, mga utol. Kaya si Hodang may kinalaman siya o hindi.
talagang madadawit siya. Okay? Pero ayon sa kanyang testimonya, sa kanyang pahayag, hindi niya daw binigyan na ng permit etong nasabing Pogo, Porac Pogo. Hindi niya na binigyan ng permit kasi nga parang lumabag sa isang inspeksyon kung ano pa man. Pero etong 2024 daw ay hindi na po niya binigyan ng local permit to operate. Parang ganon, mga utol. Yun ang pagkakaalam ko, ha? So, correct me if I'm wrong kung kulang ang aking mga impormasyon. Pero just the same, gaya na sabi ko, kapag sa lugar mo nangyari yan, tapos mayor ka doon, natural, mabibit-bit ang pangalan mo. Ngaya lang, sa pagkakataon na ito, napakabigat ng usapin. Napakabigat ng issue. At eto, may taong nagdadawit sa pangalan niya. So pero, gaya rin ng kay Senator Lito Lapid, ito po ay kailangan pang imbestigahan at kailangan rin nilang si Mayor Kapil, Mayor ng Porac ay nagpahayag na. Si Senator Lapid, kailangan rin niya magpahayag kasi nadadawit na rin ang kanyang pangalan. Okay mga utol, ganun lamang yun. Tuloy muna natin. Ang lupa na yan ay binuo. Ang ibibigay ko lang muna sa iyo ngayon ay ang nagbumuo ng lupa na yan at namigay ng lupa kay Lito Lapid at saka kay Mayor Jing Kapil ay yung may-ari ng Grand Royal Palazzo Hotel. Okay? So siguro mga taga Pampanga, mga Kapampangan, kilala ito kung sino ang may-ari ng Grand Palace Palazzo, a Royal Grand Palazzo Hotel. So ngayon, matindi talaga, sabi ni Shiro Kansake, matindi talaga si Leon Guerrero, nahulog na sa kabayo. So Rinco Nada, Mix TV, alaikum assalam. So Ronnie Ramos, bakit nga ang Pinoy binubuto pa yung si Lapid? Marisa Garcia, oh my God, dapat mga Pinoy binubuto. Sabi ni Marisa Garcia, oh my God, dapat huwag na ibutos, halip na yan. So, grabe talaga. Ito, depende naman na nagtataka naman ako sa buong Pilipino. Paulit-ulit na binubuto. Ang daming mga anomalya kinasasangkutan ni Lito Lapid. Pagdating sa Senado, wala namang ginagawa. Chairman lamang siya ng Committee de Silencio. Ay nako. So Jerica Lonstek, good morning. Doc Kosing, ganda na mga balita mo. Fresh na fresh. Tuloy-tuloy lang expose para matapos. Thank you po, Ma'am Jerica. Talaga yung expose nito. Sa alin, Ricky Mantile, Pugo din sa Bulacan, Atty. Tago na lang ng Pugo, maluwag sa Bulacan. Pupuntahan natin yan. Sigurado ako, andyan ang kamay. Makikita ang kamay ng isang tinatawag na malibog. Alam niyo kung sino malibog dyan. Sa ikaunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. So, ano masasabi mo, Mr. Orlan Mauricio? Mr. Orlan Mauricio na the Great Orlan, anak ni Orville Mauricio, na may-ari ng Bulacan News. Alam ko taga Ramos Tarlac ka, pero diyan ka lumaki at doon ka isinilang sa Bulacan, Malolos. Pero anyway, what is important is we are all fighting for free and truthful Philippines. Yan ang ating commonality dyan. So, Ronnie Ramos, sino pa yun sa Bulacan? Malalaman natin yan. Si Faye Perla, sila po, katoto, may future senator, una naisip po talaga si Lapid sa kontrobersya na yan. Sabi niya, wow, Kotaro TV, kailangan na Pudok, diretso na ito sa Inidoro. Yan nga, no? Alex Olin, magandang hapon. Aris Macabulos, Maya Pagat. Kaya lang, mga utol, titigil na natin. Puro shoutout na. Anyway, dito sa revelasyon na gusto ko lamang linawin ito sa inyo. Okay? Hindi ko po sa pinagtatanggol sa mga hindi sa pinagtatanggol ko sa Senator Lito Lapid at si Porac Mayor Jaime Casil. Ngayon, kaya lang dapat tayong maging mapagmasid. Siyempre, mag-isip muna. Pag nakarinig tayo ng mga ganyan, mga aligasyon, siyempre kailangan rin natin tingnan muna yung kabilang side. Okay? Hindi porke nakarinig tayo ng isang aligasyon, susulsulan na natin ang susulsulan. Hindi po ganon. Kailangan natin marinig yung dalawang side. Kailangan natin marinig yung side nito and kailangan rin nating makita yung mga enough evidence bago tayo maniwala o mga mas karagdagan o mas maraming impormasyon na nagpapatunay doon sa aligasyon na ito bago po tayo maniwala.
Okay, hindi ko pinagtatanggol at hindi ko rin sinasabing hindi ko rin po sinasabing mali ang sinasabi ni Sir Toto Cosing. Hindi ko po sinasabi. Hindi ko po laki rin po talaga rin ang posibilidad na totoo ang lahat ng kanya sinasabi. Ang akin lamang, kailangan natin ng karagdagan o karampatang ebidensya na magpapatunay sa mga aligasyong sinabi ni Sir Toto Cosing. Yun lang yun, mga utol, at yung karapatan ni Sir Lito Lapid at ng Porac Mayor na na ipagtanggol ang kanilang sarili. Yan po yung patas na patingin. Okay mga utol, pero nilahad ko sa inyo para rin may idea tayo sa mga umiikot na issue dito sa Pogo Porac. Kasi ang tanong na ng bayan, sinong protector? At alam na ng mga ahensya at alam na ng mga senador na iimbestiga dito na may protector. At alam natin kahit hindi naman nila sabihin may protector. Ang tanong, sino? Ilalabas ba nila? At kung sakaling mapapatunayan ba, makukulong ba itong mga protector na ito? Kung sino man yan? Yun ang tanong di ba mga utol? So pa-comment ang inyong opinion, hanggang doon lang muna. Tututukan natin to hanggang, di ba? Tututukan natin pero hindi tayo maghuhusga. Hindi natin sila huhusgahan. Bagkos ilalabas lamang natin para sa karagdagang kaalaman ng bayan kasi ito po ay national issue. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Maraming salamat din Sir Toto Cosing sa mga bagay nito kasi at least, di ba, may mga taong naglalabas ng mga bagay-bagay na posibleng sumagot sa mga katanungan ng bayan. Anyway, maraming salamat po. Kayo po yung mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ko sa inyo lahat. Maraming salamat po.